Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon. Narito ang pinakabagong ulat natin sa lagay ng bagyo ngayong ika-1 ng Enero taong 2025. Sa satellite image, makikita natin ang patuloy na pagbuo ng hangin, senyales ng paglakas ng bagyo. Nagdadala ito ng pag-ulan at may kasamang mga pagkulog. Matatagpuan ito sa dakong southwest ng Puerto Princesa. Ang hangin nito ay nagdudulot ng mga ulap at biglaang buhos ng ulan sa lugar ng Puerto Princesa. Mayroong LPA sa silangang bahagi ng General Santos. Malapit na ito at may mga senyales na magiging bagyo. Sa ngayon, ito ay nagdudulot na ng pag-ulan sa mga lugar ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Islands. Lalo pang pinapalakas ng Intertropical Convergence Zone ang ulan sa mga lugar na ito. Iba yung pag-iingat po sa mga biglaang pagbuhos ng ulan. May shear line din na nagdudulot ng pag-ulan sa Cagayan at Apayao. Asahan ng masungit na panahon lalo na sa hapon. Ang amihan ay nakakaapekto pa rin sa bahagi ng Luzon, nagdudulot ng katamtamang pag-ulan. Mag-ingat po dahil may posibilidad ng pagguho ng lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Karagatan, wala pong nakataas na gale warning sa karagatan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin. Ugaliin po nating makinig sa balita upang makapaghanda ng maaga. Ligtas ang may alam. Maging updated po kayo sa mga bagong ulat sa panahon. Para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, paki-subscribe na po para sa mga update. Silipin natin ang lagay ng panahon sa loob ng ating bansa kasama ang ating mapapagkakatiwalaang partner na magbibigay ng karagdagang impormasyon. Mga talatang ulat na ito ay batay sa mga obserbasyon at impormasyon na available sa oras ng paggawa nito. Ang lagay ng panahon ay maaaring magbago. Maging alerto at sundin ang mga payo ng mga otoridad. Napanatili nito ang kanyang lakas ng hangin na ngayon ngay umaabot pa rin sa 55 km per hour near the center at yung gustiness o pagbuso na 70 km per hour. At base sa kanyang pagkilos, hilagang silangan pa rin po ito at medyo may kabilisan 35 km per hour. Base na rin sa ating latest na data, nakita po yung kanyang sentro dito po sa baybaying dagat o coastal waters ng Rurok Island, Kalayaan, Palawan. So ibig sabihin malapit lang din po ito sa western boundary ng ating area of responsibility. At ito nga pong bagyo significant at malaki ang epekto nito dito sa Calayan Islands at ilang bahagi ng southern portion ng Palawan. At maliban po dito sa bagyong ito ay nariyan din ang amihan na northeast monsoon na nakakaapekto naman sa malaking bahagi ng Hilaga at Kitang Luzon. Nagdudulot pa rin huyan ng malamig na hangin at maulap na papawirin na may mga pag-ulan. Pa rin sa epekto ng shear line, ang bahagi po ng Cagayan ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dahil naman po sa may amihan, ang bahagi po ng Batanes ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kasamang hina hanggang sa katamtaman na mga pag-ulan. Ang nalalabing bahagi po ng Northern Luzon, partikular na itong Ilocos Region, Cordillera Region at nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na inaasahan at kung may mga pag-ulan man, may hina lamang o mga pag-ambon, epekto rin ng amihan. Dahil naman po sa Intertropical Convergence Zone, ang bahagi po ng Bicol Region ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, sa umaga hanggang tanghali, fair weather condition o maliwala sa panahon po inaasahan natin. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi at madaling araw po, ay magiging maulap na po yung ating kalangitan at may mataas na chance na po ng mga pag-ulan. Temperatura natin dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio City naman po 17 hanggang 24 degrees. Sa Lawag 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga pupunta ng Tagaytay, nasa around 22 to 29 degrees lamang po yung agwat ng temperatura. Dahil nga maulan sa Tugigaraw, nasa around 22 to 27 degrees Celsius lamang po yung inaasahan natin na temperatura. Ganon din sa Legazpi City na kung saan nasa around 25 to 28 degrees Celsius. So may bahagi ng po ng Calayan Islands at Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayaan, inaasahan pa rin natin bukas ang maulap na kalangitan dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa.
Temperatura natin sa Metro Cebu ay nasa around 26 to 30 degrees Celsius, 25 to 31 degrees naman sa Iloilo at 24 to 29 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Sa mga kababayan naman po natin sa Mindanao, partikular na sa may Caraga, Northern Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula, maulap na kalangitan pa rin yung inaasahan natin dyan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao ay mataas lamang po ang tsansa ng mga thunderstorm sa hapon at gabi, pero sa umaga hanggang tanghali ay maaliwala sa panahon yung ating inaasahan. Sa Cagayan de Oro, nasa around 24 to 30 degrees lamang yung agot ng temperatura, 25 to 32 degrees naman sa Metro Davao at ganun din sa bahagi ng Zamboanga City. Dahil nga po sa Intertropical Convergence Zone, meron pa rin po tayong itinaas o in-issue na weather advisory. Posible pa rin yung moderate to heavy rain sa may bahagi po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin po sa Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Islands. Within 24 hours or ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, itong mga areas na nabanggit ay posible po makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters of rainfall na kung saan sa mga low-lying areas ay posible po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa naman sa mga bulubunduking lugar. Kaya doble ingat, doble paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman po ng bukas ng hapon o Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, mas maraming areas na po inaasahan natin na posible makaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Pero dala na po ito ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, pati na rin po sa bahagi po ng Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin po sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands ay makakaranas po na maulap na kalangitan bukas at may kasama nga po na mga moderate to heavy na mga pag-ulan hanggang Huwebes po ito. Kaya ingat at ating paghandaan po itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon hanggang Biyernes po ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan, moderate to heavy rains. Dala naman po ito ng shear line sa may bahagi ng Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora at Quezon. During this time po, yung epekto ng Intertropical Convergence Zone ay humina na, kaya itong eastern section ng Luzon na lamang po yung inaasahan natin na makakaranas na malakas na buhos ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan. Ngunit pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may baybayin po ng Northern Luzon dahil posible pa rin po dyan yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para naman po sa ating 3-day weather outlook, by January 2, inaasahan natin dito sa Kamaynilaan ay maulap po yung ating kalangitan na inaasahan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala po ito ng shear line. Samantala sa Baguio City naman, January 2 hanggang January 4, inaasahan po natin na maulap po yung kalangitan dyan at may kasama pong mga pag-ulan. Sa may Legazpi City naman, hanggang Huwebes, posible pa rin pong makaranas sila na mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone. Pero pagdating po ng Biyernes hanggang Sabado, improving weather condition inaasahan natin sa bahagi ng Legazpi City. Dumako na po tayo sa Metro Cebu, pati na rin sa Iloilo at sa Tacloban na kung saan hanggang Martes po nakikita natin na magiging maulap ang kalangitan dyan na may kasamang hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan, kung minsan may mga malakas na bugso at may mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit pagdating naman po ng Biyernes hanggang Sabado, generally fair weather o maliwala sa panahon na po inaasahan natin sa mga nabanggit na lugar, pero maging handa pa rin po tayo sa posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Dumako na po tayo sa mga syudad po natin sa Mindanao, sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City na kung saan for the next 3 days, generally maaliwala sa panahon na po inaasahan natin at kung may mga pag-ulan man, panandalian lamang madalas sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura po natin, Metro Davao ay nasa around 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 to 32 degrees at aabot naman sa 34 degrees ang maximum temperature sa may bahagi ng Zamboanga City. Ang araw po natin dito sa Kamaynilaan lulubog sa hanggang 5:38 ng gabi at muli po ito yung sisikat bukas ng 6:21 ng umaga.